Kamusta mga kadepensa? Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napaka-interesting na post mula sa Saab, ang Swedish defense company na kasalukuyang nagpi-teach ng JAS-39 Gripen EF para sa Philippine Air Force Multi-Role Fighter Acquisition Project. Sa post na ito, malinaw ang pangunahing mensahe nila: real readiness for short runway operations. At kung iisipin natin ang sitwasyon ng Pilipinas pagdating sa geography, airbase infrastructure at potential conflict scenarios, sobrang bigat ng puntong ito. Ayon sa Saab, ang Gripen EF ay kayang mag-operate mula sa short runways at kahit uncovered roads. Hindi lang ito aircraft na umaasa sa mahahabang, fully developed airbases. Kaya nitong mag-landing, mag-refuel, mag-rearm at bumalik agad sa ere, habang pinapanatili ang mataas na operational tempo at mabilis na turnaround time. Binanggit din ng Saab na ito mismo ang isa sa mga key requirements ng Philippine Air Force, at ayon sa kanila, fully met ito ng Gripen EF. Sa kasamang video ng post, makikita kung paano ginagamit ng Swedish Air Force ang Gripen mula sa maikling runways. Halos parang kalsada lang, pero nananatiling operational at combat ready. Hindi ito concept art, hindi rin marketing lang. Isa itong aktwal na operational doctrine na matagal nang ginagamit ng Sweden. Ngayon, bakit ba mahalaga ang short runway operations para sa Pilipinas? Hindi tayo katulad ng ibang bansa na may malalawak at heavily fortified air bases. Isa tayong arkipelago na may mahigit 7,000 isla, at maraming airfields dito ay maikli, exposed at limitado ang infrastructure. Sa modern warfare, madalas unang target ang mga pangunahing air bases. Kapag na-neutralize ang mga ito, malaking problema agad sa kakayahan ng Air Force. Dito pumapasok ang halaga ng aircraft na kayang mag-operate mula sa short runways, gumamit ng secondary or improvised airstrips at hindi nakadepende sa iisang base lang. Sa ganitong setup, mas resilient ang Air Force, mas flexible, mas mahirap tuluyang i-disable sa isang biglaang strike. Ginamit ng Saab ang terminong real readiness, na malinaw na nagpapahiwatig na hindi lang ito theoretical capability. Ang Gripen ay talagang dinisenyo para sa dispersed operations. Sa doctrine ng Sweden, ikinakalat ang mga aircraft sa iba't ibang lokasyon, minsan pati sa public roads, para maiwasan na isang strike lang ay mawala ang buong fleet. Ibig sabihin, hindi kailangan ng long runway, hindi kailangan ng malaking ground crew, at kayang i-maintain ng mas maliit na team. Para sa isang bansa tulad ng Pilipinas na may limitadong resources pero napakalawak ang kailangang bantayan, napakahalaga ng ganitong konsepto. Hindi lang ito tungkol sa lakas ng eroplano, kundi sa kakayahan nitong manatiling operational kahit sa mahirap na sitwasyon. Bilang multi-role fighter, hindi lang runway performance ang dala ng Gripen EF. Isa itong modern 4.5 generation fighter na kayang magsagawa ng air-to-air combat, air-to-ground strike, maritime strike, at intelligence, surveillance, and research missions. May advanced radar, sensors, at data link capabilities ito na kayang makipag-coordinate sa ibang assets tulad ng ships, radars, at iba pang aircraft. Pero kapansin-pansin sa post na ito, malinaw na hindi ipinipilit ng Saab na ang Gripen ang pinakamalakas o pinakamabilis. Ang diin nila ay nasa pagiging praktikal at angkop sa aktwal na pangangailangan ng PAF. Isa pang mahalagang punto sa post ay ang deployment flexibility at high operational tempo. Ibig sabihin nito, kayang paliparin ng maraming sortie sa maikling panahon, hindi matagal ang maintenance downtime at hindi sobrang dependent sa komplikadong logistics. Para sa Pilipinas na kailangang bantayan ng malawak na maritime areas at potential flashpoints, napakahalaga ng aircraft na laging ready at mataas ang availability rate. Kung titignan ng mas malalim, ang post na ito ay hindi lang simpleng promotional video. Isa itong malinaw na strategic message para sa Pilipinas.
Para bang sinasabi ng SAB na naintindihan nila ang sitwasyon ng bansa, ang operational environment at ang mga limitasyon at ipinapakita nila na ang Gripen ay ginawa para sa ganitong klaseng kondisyon. Hindi man direktang banggitin ng ibang competitors, malinaw ang positioning ng kanilang mensahe. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang pagpili ng multi-role fighter ay hindi lang nakabase sa runway length. Kasama rin dito ang cost, training requirements, weapons integration, interoperability at long-term sustainment. Ang post ng SAB ay isang bahagi lamang ng mas malaking decision-making process. Pero pagdating sa operational flexibility at survivability, malinaw na malakas ang ipinapakitang kaso ng Gripen EF. Sa kabuuan, ang mensahe ng SAB tungkol sa Gripen EF at short runway operations ay tumatama sa isang very real concern ng Philippine Air Force. Hindi lang ito tungkol sa pagiging advanced ng isang aircraft, kundi sa kakayahan nitong manatiling operational sa totoong kondisyon ng bansa. Ano man ang mapili sa huli, malinaw na ganitong klaseng capability ay hindi na lang nice to have, kundi isang tunay na pangangailangan. Kung gusto mo ng mas marami pang updates tungkol sa AFP modernization, defense news at military analysis na simple at madaling intindihan, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito. Sa tingin mo, practical choice ba ang Gripen para sa Philippine Air Force? I-comment mo lang sa baba ang opinion mo. Maraming salamat sa panonood at magkita tayo sa susunod na video.